living on less, living with less. Turning up the heat on age-old conflicts of identity, of us against you. A larger slice of the pie for some, a smaller slice for others. In the communication age, you cannot hide these differences. They just get bigger, as do expectations, frustrations, and resentments. History tells us what happens next. It can happen anywhere, even where you live. The causes for this war are the same as those for others. Ignorance, frustration, discrimination, conflict. Nung maliit pa ako, lagi nang sinasabi ng mga parents ko na ang mga Maranao at saka Muslim ay mga taong walang pinag-aralan. Dahil lang sa crime ng isang tao, 21 people were being killed. Parang ang simple-simple na lang kung para sa kanilang patayin kami porque Muslim kami. And with technology, it all gets faster. Are we really living in the communications age when there is so much miscommunication? Are we really living in the information age when there is so much misinformation? So much information to make you hate. And even if what you get is true, do you have time to think before it's too late? Technology is bringing groups together for the first time in ways that surprise, shock, offend, anger. How can you bridge the gap? How can you use communication to build understanding? Yun, that is the question, ika nga. Paano natin gagamitin ang teknolohiya para makatulong na magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan, Baikon? Napakabigat. Tsaka reality check, Atom. Gusto kong itanong, nasa information age ba tayo or misinformation age? Natanong ko nga, sinong naniniwala na nasa information age na tayo? Okay. Kaway nga yan. Manila, sino raw ang naniniwala Information age. na tayo ay nasa misinformation age? Information age, pala. okay. Yes. Sino ang naniniwala na tayo ay nasa information age? Taas ang kamay. Mga taga Manila. Jansan. Wow, konti lang. Hindi ba kayo tayo? naniniwalang tayo ay nasa information age? Misinformation pala yata ang gusto nila. O sige, yung kabaliktaran naman, Baikon, tanong natin, ang Jensan, pati na rin ang Maynila, sino naman ang naniniwala na tayo ay nasa misinformation age? Ibig sabihin, yung ating impormasyon, lahat mali-mali. Yes, hindi pa masyadong nagkakaintindihan. Wave nga, paki-raise ng hands kung sinong naniniwalang misinformation age pa tayo. Sino naniniwala na tayo ay nasa misinformation age? Meron ding ilang mga kamay. Oh, yes. Yung iba undecided. Ang Pasig nangatog na mo, ha? Okay. So, yung iba, Baikon, medyo nag-iisip pa eh. Hindi pa nila alam kung information age nga ba o misinformation age. Talagang, sa totoo lang, kahit ako, medyo nalilito ako eh. Merong maraming impormasyon, pero marami ring maling impormasyon, di ba? yes, tama ka dyan. Okay. Siguro ang maganda, Baikon, tanong natin sa ating mga kaibigan. Simulan na natin sa mga kabataan dyan sa Jensan. Ano ba yung mga perception nila halimbawa sa tingin nilang ignorance sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim na resulta ng misinformation? Oh, sino daw? Meron ba? Tanong natin sila kung tingin ba nila yung pag-aawayan sa pagitan ng mga
Yes. Muslim at hindi Muslim ay resulta ng misinformation o maling impormasyon. Ayan, dito pala camera ko. Sino dito? Bakit di natin unahin dyan, Atom? Baka may gustong tumagot. Dito. Ay, dito si Kuya. Okay. Yung tanong na, how do you think Muslims and non-Muslims in the Philippines, ano ba yung tingin ng bawat isa? Yung Muslim sa hindi Muslim at yung hindi Muslim sa Muslim. O, yung pangalan muna, Kuya. Brian Gonzalez. Oh, si Brian. Yes. Gwapo ni Kuya. Natameme ako. Yes, sige Kuya, yung sagot. Sa tingin ko po, mas masyadong sumisikat yung maling ginagawa. Katulad ng mga Muslim, ang karamihan, ang tingin ng karamihan, kumbaga sa Maynila, ang tingin nila sa mga Muslim is parang terorista, ganyan. Kasi may mga Muslim na terorista. Okay, ang ibig lang sabihin ni Kuya, mas matingkad sa atin, mas napapansin natin yung negative. Hindi natin Yun. nakikita yung positive. Tama ka dyan. Thank Oo you. nga, no? Tama siya doon. O dito naman sa Maynila, tanong naman natin ng ating mga kabataan dito. Pakilala ka naman, Miss. Ang ganda naman ito. Assalamualaikum. Hi everyone, I'm Sharina Lee from Cayetano Arellano High School. Hi! Okay, sige. Anong tingin mo? Yung awayan ba sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim? Resulta ng misinformation? Yes sir, misinformation yon. As for me, my perception to the Muslims are, I think, the same as the perception for the non-Muslims. Sometimes before kasi, when I see Muslims, I get scared. Well, why? Well, because it's what's happening in the Mindanao region. A lot of war between the rebels and the government. It is being reported by the media. But as I get to know more about Muslims, especially that I have a Muslim friend, my perception in them, I think, was unfair because not all Muslims are like the others. They may share the same religion and beliefs, Palakpakan but they natin si are Ate. all not the same. Yun, ang Yes. ganda naman ang sagot. Pwede, bibigyan kita ng award mamaya, bibigyan kita ng award. Yes. Hindi lang maganda, pati yung budhi niya. Thank you very much. Yes. Okay, Baikon, meron pa bang masasabi yung ating mga kaibigan dyan? Meron bang gusto mag-share ng kanilang Meron perception? pa? Meron pa ba? Siguro, baka merong mga Muslim na gusto mag-share ng kanilang perception sa mga Kristiyano naman. Yes. Baka may gusto dyan sa likod. Anyone? Yes, yung ating mga, I think may mga kababayan ako dyan. Although not from Lanao, but I think they're also Muslims. Yes. Pakitulungan naman ng ating facilitators. Mayroon ba, may sarili ba tayong perception against sa mga non-Muslims? Ano yung tingin natin sa kanila? Tingin ko, Atom, naghahanda pa for the next question eh. Baka gusto nila makita. More videos muna. Nagmumuni-muni. Yes. Okay lang yan. Marami pa tayong oras para marinig. Mayroon. Ito. Actually, kumuha lang naman. Hello. Hindi Yeah. ata, yes. Hindi gumagana. Oh, Itcha mo na lang yung mic Hello? mo, Baikon. Hello? Ayan. Hello? Narinig na? yes. Yan. Okay, we have Vince Brian here. Okay. Assalamualaikum for my brother Muslims and magandang Jensan sa mga General Santos City and for Manila. Good afternoon to each and everyone. Muslims and non-Muslims perceive each other in a way that they respect each other's culture and belief, love each other in spite of their differences, and they live in a community harmoniously. Maraming Wow. salamat sa positibong pananaw. Ang ganda At naman least this pakinggan time- nun. Bakit ba yung ang gaganda? Magaganda rin yung kanilang mga pananaw nga eh. sa buhay, no? Okay, pero alam mo, ang problema, Baikon, hindi lahat sa ating mga kababayan ay merong positibong pagtanaw sa pagitan ng relasyon ng mga Muslim at hindi Muslim, Kristiyano at hindi Kristiyano, at ilan lamang ito sa mga nakalap namin nung kami ay nagtanong-tanong sa ating mga kababayan. Panoorin natin kung ano ang tingin nila sa mga iba-ibang grupo ng mga individual sa Pilipinas.
Sila yung mga minority dito sa Pilipinas. Non-practicing Christian ako, so I myself do not discriminate or anything. But I'm guessing that like devout Christians would kind of clash with devout Muslims because they have really different religious beliefs. Basta hindi lang siya maglalapit sa akin kumakain lang siya ng baboy. I see them as different from me. I saw them as worshiping God, different from what I believe or what I worship. Kakaiba kasi nakakumbong sila, mataas ang nilang suot, nakapala ng mahabang-mahaba, tsaka black sila tanan. First impression ng Christian is terrorist, killer. So, pag nakakita sila ng ibang Muslim na hindi naman ganun, parang tingin nila, ganun na rin yun. Killer siya, terrorist, yung lahi nila. Iba talaga nafe-feel ko pag naririnig ko yung word ng Muslim. Iba kasi yung binibigay sa akin na parang description tungkol sa kanila. Tulad yan, nanonood ako ng TV, tapos merong kinidnap na ganito, ganyan, ang kumidnap, Abu Sayyaf. I really hate Christians because, my elders teach us that Christian is mga kontra namin sila. But as time goes by, when I enter in this institute, I realized that they are very nice person. They are really approachable. Yun ang tanong doon. Kayo, ano ang palagay ninyo? Meron tayong mga narinig na positibo, pero marami ring negatibo at kailangan natin ang pag-usapan ngayong hapon. Yes, tama ka dyan, Atom. At mapalad po tayo that this afternoon, mayroon po tayong mga guests na nagkaroon na ng kanilang mga sariling experience tungkol doon sa ating sinasabing prejudice or conflict, no? So this afternoon po, they will be sharing with us yung kanilang mga sariling experience na maaring mapagdaanan din natin o napagdaanan na natin sa mga unang panahon. Tama. Kaya, yes. So ngayon, ang gagawin natin is pakikinggan po natin sila. May chance po tayong magtanong after, no, later sa program.